Kahit na basura na raw itong petition for cancellation ng Certificate of Candidacy o COC, tuloy pa rin naman ang pagdinig ng Commission on Elections sa iba pang petisyon laban sa presidential aspirant na si dating Senator Bongbong Marcos. May mga nakabinbin pa rin kasing petisyon sa COMELEC First at Second Division na layon namang madiskwalipika si Marcos. Isa rito yung petisyon na inihain ng grupong Pudno nga Ilocano o ang mga totoong Ilocano na nasa COMELEC Second Division. Kahapon nagsumite na ang kanilang memorandum itong grupo para ilahad lahat ng kanilang argumento kung bakit dapat idiskwalifika si Marcos. Ayon sa kanila, hindi raw dahilan ang magandang ipinakikita ni Marcos sa survey upang baliwalain ng COMELEC ang disqualification case na ito. Ang disqualification ay usaping legal at hindi raw umano usaping politika. Iginik nila dapat ibasura ang candidacy ni Marcos dahil ayon sa batas ang isang public official na napatunayang guilty sa hindi paghahain ng income tax returns ay automatic nang hindi pwedeng bumoto, kaya hindi na rin ito pwedeng tumakbo sa kahit anumang pwesto sa gobyerno. Bagamat nagkamali umano ang Court of Appeals sa pag-alis ng parusang pagkakakulong sa desisyon nito noon sa tax case ni Marcos, hindi nito ipinaliwanag or pinawalang bisa ang kaugnay na epekto ng conviction na ito, kasama na rito ang pagtanggal sa karapatang bumoto at tumakbo sa halalan. Sa naging statement ni Cavite Governor Remulla kung saan sinabi niya that BBM, destiny ni BBM maging presidente ng ating bansa. Galit na galit yung galit na galit yung mga dilawan. Inulan ng batikos mula sa Leni supporter. Siyempre, normal. May tweet kasi daw si Governor Remulla, tweet survey. Pagkatapos, siyempre, ang tawag dito, hindi siguro familiar si Gov. Remulla nang magpa-survey gamit yung Twitter. Biglang nanalo si Lumi. Landslide. Gov. Tapos, and because of that, dinilit mga kababayan yung pa-survey. Lalong nairita yung mga pinklawan. Gabriel, di mo siguro alam na ang Twitter po ay pugad ng mga pinklawan. Nagpa-survey din yung, yung una nating ibinalita dito, mga last week siguro, 2 weeks ago, yung Manila Bulletin, nagpa-survey gamit yung Twitter po. Ay, ang Twitter po, pugad nila. It is not reliable, o tingnan mo. Comes now the controversy. Kinuyog ngayon ng mga netizens si Cavite Governor John Vic Remulla dahil sa ginawa niyang informal at internal survey sa Twitter para sa mga kandidato ng pagkapangulo. Noong Enero 11, 2022 daw, bagamat burado na umano ang naturang tweet, marami sa mga netizens ang nakapag-screen grab ng resulta ng naturang informal survey kung saan 4 na kandidato ang pinagpipilian. Informal survey, kanino ang boto ninyo? PS, sorry, 4 na pangalan lang ang allowed ng Twitter. Caption ni Remulla sa kanyang pa-survey. Ang pinamilian ay sina Senador Ping Lacson, taga Cavite yata ito siya mismo, Senador Manny Pacquiao, dating Senador Bongbong Marcos at Vice President Leni Robredo. Batay daw mga kababayan sa resulta, nakakuha si Lacson ng 7%. What? 7% si Ping Lacson sa lugar niya mismo? Si Pacquiao 1%, si Marcos 11%, at si Robredo ay 81% as of 8:21 p.m. ng Enero 11, 2022. What? Pugad na po. Kapansin-pansin na marami na ang nakapag-retweet ng resulta na batay sa survey. Ito ang nagwagi. ICBP Leni.
Ngunit ayon sa mga netizens, bigla umanong nabura ang naturang tweet at inilabas ang internal survey na isinagawa noong December 1 to 5, 2021. Ibinahagi niya sa kanyang Facebook page Enero 12 at naging resulta ng naging resulta ng naturang survey. Anya, ang naging respondents ng kanyang internal survey ay mga rehistradong botante. Sa Cavite kung saan siya namamahala, nag-quote pa siya ng ilang linya mula sa awitin ni George Canseco na ngayon at kailanman, bawat bukas, bawat kahapon ay daig nitong bawat ngayon, na daig ng bawat bukas, ngayon at kailanman. Maraming nagtatanong sa akin tungkol sa darating na halalan 2022. Mainit ang usapan, kanya-kanyang manok ang laban. Ayaw ko na sanang makihalo, ngunit dahil sa isang deleted survey ko sa Twitter na sadyang pinag-initan ngayon ng ilang kampo, narito naman ang internal survey na isinigawa sa 1,600 respondents sa buong Cavite nitong December 1 to 5. Dito mga kababayan, sinasabi, kasama sa unang survey, 5 pangalan ang naisama. Idinagdag pa si Manila Mayor Isko Moreno. Batay sa resulta ng survey, si BBM ang nakakuha ng pinakamataas na boto, 62%. O ito yung reliable. Kasi kahit multiple surveys na ginagawa, laging ganito po. Sa Twitter po, ay sabi ko sa'yo, very unreliable, pugad ng mga dilawan ang Twitter po. At pwede ka doon gumawa ng multiple accounts, paulit-ulit. Very unreliable. You see? Si Lacson, 16%. Si BP Lenny, 9%. Si Yorme, Isko, 6%. At si Pacquiao, 4%. Ito yung reliable, mga kababayan. Isa pa, yung Cavite, other than Remulla supporting Bongbong Marcos, it's, the Lakas CMD president, former president yata, si Bong Revilla, di ba? Kaya nga nang pumunta doon si Bongbong Marcos with Inday sa isang kasal, rockstar siya doon. Pagkatapos, maniwala tayo na internal survey doon sa Twitter, mga taga-Cavite, landslide, 81% Silome. Huwag kami. Di ba? Anya, kung magaganap daw ang halalan ng mga oras na yon, tiyak mananalo si BBM sa Cavite sa pamamagitan ng landslide victory. Galit na galit yung mga Kasi hindi nila magamit sa propaganda yung mga piglawa. Happy ko sa inyo mga kababayan, mainit itong eleksyon natin. Dahil sa resulta ng survey, direktang idiniklara ni Remulla na ang mananalong Pangulo sa Lalan 2022 ay si BBM. At ito umano ay nakatadhana sa kanya. Talagang magwawala yung mga piklawa. May declaration na si Governor Remulla, dagdagan pa ni Bong Revilla. Tapos surveys are a snapshot in time. If the election was held today, BBM will win in Cavite by a landslide. I believe he will win the presidency in 2022. It's his time. It's his destiny. Sabi na nga mga dilawan, the audacity, lakas ng loob mag-post ng internal poll results with 1,600 respondents, pero yung deleted poll sa Twitter, which garnered 20,000 plus votes, dead ma, integrity naman dyan for breakfast.
Dahil sa sinabi mo, Gob, sabi naman ng iba, siyempre, kabilaan siya. Dahil sa sinabi mo, Gob, mas lalong minahal na kita ngayon. Amigo siya. Gob, hanga po kami sa solidong serbisyo na binibigay ninyo sa Cavite, and we respect your decision when it comes to people you support and the people whom you are you campaigning for, sabi ng ilang mga netizens, mga kababayan. Ay, mga Pinglawan, ayaw kasi ninyong aminin. Si Lomi mismo, may admission ngayon, as published by Manila Bulletin. Sabi rito, ipakita ko sa inyo para siya mismo ang nagsabi, basahin ko sa inyo. Paano magalit kayo? Mismo yung kandidato ninyo, manok ninyo, tanggap na niya. As Manila Bulletin, ay, wala. Manila Bulletin siya. Ayun lang. Na wala yung nawala yung napindot ko. Manila Bulletin, napakalinaw. Basahin ko. Aspiring na Vice President Leni Robredo admitted that she cannot keep up with her opponent, former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. in terms of campaign resources and political might. Kita mo? But she remains confident on her bid back by volunteerism. Doon siya naniniwala, mga kababayan, sa volunteerism, na yung mga tao will volunteer to campaign for her. Yan kung mayroon na mag-volunteer na maraming tao, na makikita ninyo mismo sa mga caravans, parang barangay assembly lang po ang participants. May volunteer nga, pero parang volunteer lang sa barangay assembly. Kukunti. Ba't kayo nagagalit, mga Pinglawan? Yung mismong manok ninyo po, ang statement is surrender. Yeah. This is a statement of surrender na hindi niya kaya. The might, in terms of campaign resources and political might, ano ba to? Hindi ba ito statement of surrender? Ano ba kayo? Admittedly, sabi po rito, hindi natin kayang sabayan ang Marcos sa isang conventional campaign. Wala tayong sinabi sa resources nila. Ano pa? That is, legal requirements. Legal requirements. Hindi yata yun ang dapat na term ko. Legal hindi man actually legal requirement, kundi magandang term. It is unnecessary pala. Yung tawag dito, makinarya, that is unnecessary requirement para manalo ka, di ba? By her own admission, wala siyang ganung kalakas na makinarya. Wala tayong sinabi sa resources. Another thing is yung pera na gagastusin. You see? Kahit sa local election, national pa. Diba? Sa local, you need millions of pesos. City lang yan. Dito sa
sa national campaign, presidential. Kahit nga senador. Kaya nga yung walang kakayahan to wage a national campaign, nuisance ang tawag doon. Nuisance candidate. Wala tayong sinabi sa machinery nila. Oh, you see? Wala tayong sinabi sa political might nila. We cannot keep up with Marcos in conventional campaign. Sabi po ni Lomi. We are nothing compared to the resources. Oh, surrender. We are nothing compared with their machinery. We are nothing compared to their political might. Robredo said during a town hall meeting with engineers on Tuesday, January 11. Pero meron tayong wala sila. Ano daw? At yun ang sigasig ng volunteers. Ito, fake news ito. Mami, kita mo? Ang dami pong volunteers ni Bongbong Marcos. So, it is, false for you to claim that Marcos has no volunteers. Kaya nga napakalakas ng kanyang kampanya kasi ang daming mga volunteers, walang kwarta na binibigay. Sa inyo, alam nga naman yung mga tricycad, mga naghanap buhay yon. Alam niyo yung tricycad? Yung mga bisiklitang ginagamit sa pang tricycle, kaya tricycle yung tawag dito sa amin. Sasama sa mga political rallies ninyo na wala man lamang boundary. Magtsatsaga yun. Yan. Pagkain man lang niya namin. Pero yung mga volunteers ni Bongbong Marcos po, hindi man kailangan ng karamihan ng ganon. Because, yung in-interview ko mismo rito bakit ikaw ako sumama ko? Nakitaan niya namin kung paano magmahal ang mga Marcoses at yung tatay mismo. At ngayon naniniwala kami na si Bongbong Marcos ay magagawa niya uli yung dating ginawa ng kanyang tatay. And that's the reason why we're spending our own resources dahil may dala kaming pagkain dito. Kami yung nagasa aming mga sasakyan. Kita ninyo? Nakamotorsiklo. Yung mga nakakotse, lahat sila gumastos ng sariling bulsa. What about yung mga Luminians? Sabi ko sa inyo. Meron tayong wala sila. False. Yung volunteerism daw. And that's the perseverance of our volunteers. Hindi totoo yun, mga kababayan. Mas maraming volunteers si Bongbong Marcos, as you can see, sa mga... Ngayon lang po hindi magawa kasi pandemonyo. Di ba? Robredo also admitted that she have already asked different groups to conduct ground and heart-to-heart campaigning as she cannot do the same in social media, saying it's hard to penetrate, so we need to do ground campaigning in our networks. Dito pa lang po. Tapos na.